sa Luzon lang siya lamang kay VP Sara. Nako, hindi nga lumamang, Kasi ma'am. siyempre maraming congressman doon na paldo-paldo na, saka siyempre alam nyo naman ang mga taga Luzon, maraming dyan, loyalist na Marcos. Wala. Pero wala. ang support system talaga ni PBM, yung mga congressman. Kay Vice President Sara Duterte, naglabas po siya kahapon ng kanyang pahayag, no, against dito sa mga alegasyon laban sa kanya ni Madriaga. Kumbaga, magiging ano na ba ito? Tutuldok na ba ito sa mga alegasyon na pinapakalat? And dagdag din natin, mismo si Secretary John Vic Remulla na rin yung parang sabi nung nasa comment section, di ata nabigyan ng script, no? Ayan. May mapanagot na malaking isda. Ayaw pa rin bigyan ng pansin ito ni Bongit eh. Oo, ni Pangulo ng Pilipinas. Ayaw bigyan pansin. O cover up dito, cover up doon. Bakit? Bakit ayaw nyo? Kasi madadamay kayo, sabi ni Aling Ledesma. Madadamay kayo. Kaya tingin yung ratings nyo. Sumemplang sa -3. Nako, -3 na tumataginting ang pagsadsada ng trust rating ni Pangulong Marcos Jr. Ibig sabihin, kung -3, so talagang wala na pong naniniwala. Wala na. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At kung nahihirapan ka makita at mapanood ang ating video at hindi nagno-notify sa iyo, huwag kang mag-alala, hanapin mo lang sa YouTube ang pangalang si Kuya Goods. Nandiyan sa search bar at lalabas na po ang ating channel. Oo. Ano ito? Ted Falion, may patutsada sa nakabimbing katahimikan ni Vince Dizon. Aguy. Ano pa ang balita ngayon? Atty. Rowena Ganson, binanatan. Wala ng rating. Bagsak na. Sino? Si Bongit-ngit. Madriaga posibleng gamitin laban kay VP Sara. ICC naghahanap pa rin ng ebidensya laban kay PRRD. -3% trust rating ni PBBM. Sub-sub na! Agoy. Ang saklap At mamaya, kung ano-ano na lang ang mababalitaan nyo kasi talagang sirang-sira na ang pangalan ni Bongit-ngit. Sino ang ilalaban nyo kay VP Sara? Sige nga, maghanap kayo ng pinakamagaling nyo mga kalaban ni VP Sara sa 2028. At meron nagpapakalat ng mga kwento, kutsero, na sarswela, doon sa mga bulager nila na paid every month. Huwag nyo kami lokohin. Bayad kayo. Malawak ang impormasyon. Meron pa nga dyan, naghahanap pa ng vlogger. Yung maka Duterte daw. At meron daw i-build up. Tigilan nyo kami. Huwag nyo kami isali sa mga... dahil hindi na kayo paniniwalaan, dahil kayo ay bayad. Doon kayo sa taong nagbibigay ng suporta na hindi nagtatanggap ng bayad. Agaya namin. Kagaya ko. Lumalaban kami ng patas. Pinagtatanggol namin ang mga inaaway nyo, mga binibiran nyo, kung pwede lang magmura, no? Kayo kasi, gagaling nyo magmura. Akala nyo, makakuha kayo ng simpatya sa pagmumura nyo. Ito na. Huwag ka nga magsinungaling. Yung dokumento na pina-authenticate sa'yo ni Congressman Libiste, ngayon i-deny. Kaya pinatutsyodahan. Ngayon, ipasok natin sino? Ngayon ang katahimikan ni Vince Dizon. Pansin po ninyo, maaari pong isipin ng iba. Meron kayong sinusunod na script. Kasi usually, react agad yan eh. As a matter of fact, sa ICI, di ba? Yung mga galaw ho doon, akala mo taga-ICI din siya kung magsalita siya. Di ba? Siya po ay mabilis mag-react sa media at magbigay ng panig ng kagawaran ng gobyerno. Pero ngayon, kapansin-pansin po ang kanyang katahimikan. Kung ikaw rin si Vince Dizon sa mga panahong ito, mahirap yan kung sa kalooban mo, gusto mong isiwalat ang lahat na nalalaman mo.
Tapos hindi kong pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng gawin kasi may Alanganin ka rin. kung kasi may gagawin mo. script kayo Aray ko po. Oo. na gustong sundan. Hindi, kasi Ito lang naman kaisipan na maaari pong isipin ng iba ako naman, na meron kayong sinusunod na script. Mahirap po mga kapatid yung ikay na uubliga magsinungaling at magtago. Kita nyo na. Huli ito eh. Sino ba yan? Eh di kilala nyo yung yung paos. Diba? Akala mo singer, hindi naman. Bakit? Transparency, sabi ng boss niya. Pero nung nilalabas na ni Congressman Libiste, ang baho ng mga congressman, may lumalapit daw di umano kay Congressman Libiste para magbayad at tumahimik. Sino itets? Blind item na natin yan. Pero wala pa konkreto dyan eh. Hayaan nyo na si Congressman Libiste ang magpahayag niya kung sino ang gustong manuhol. Kakapal ng pes nyo. Talaga pinangangatawanan nyo na magnanakaw at durobo kayo, ha? Abangan nyo, lalabas din yung usapin na yan. Na merong susuhol at tangkang suhulan para manahimik si Congressman Libiste. Madriaga, oo. Ikaw ay, alam mo, huwag ka na sumali sa ganyang usapin, Madriaga. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Kasi, yung mga sustansya, wala sa inyo eh. Diba? Hinahanap ng tao yung sustansya daw. Kung ano yung pinaparatang nila kay BP Sara. Kaso wala eh. Unang banat nila, laglag kagad. Diba? Statement nyo, wala sa magandang tempo. Barado kagad kayo. Supreme Court, hindi paniniwalaan kasi hearsay lang yan. Hindi ka pa nga nanumpa ka na ba? Dapat sa iyo, tahimik lang. Atty. Guanzon, ano ang pwede mo ikwento sa amin? Ano ang dapat malaman ng ating kababayan? Pasok natin si Atty. Rowena Guanzon. BBM? Ang ganda naman ng Christmas gift nito bagsak ang ng rating. survey sa atin. Sa Luzon lang siya. Lamang kay BP Sara. Nako, hindi nga lumabang, Kasi ma'am. siyempre, maraming congressman doon. Diba? Na paldo-paldo na. Saka, siyempre, alam nyo naman ang mga taga-Luzon, maraming loyalist na Marcos. Wala. Pero, wala. Ang support system talaga ni BBM, yung mga congressman na paldo-paldo nung term ni Romualdez. Saka tuloy-tuloy yung ligayan ng mga yan. Diba? Siyempre, down the line, mga mayor. Diba? Pero mga mayor, mag-isip na po kayo. Kahit naman po siyang presidente, ito naman ng Internal Revenue Allotment. Tama. Yung paganda, pagpalago sa mga bayan ninyo, ay nasa kamay naman ninyo yan. Real estate tax collection is an order. Cleanliness, nutrition, health ng mga tao nyo. Nasa pagmamanage nyo yan, kahit na wala kayong infrastructure funds na kinikikbakan lang naman ng mga congressman nyo. Bibigyan kayo dyan, tigi-tigi lang naman. Drizzle lang. Nakaka naman yan ng dignidad. Nakakababa naman yan ng dignidad. Kaya, mag-isip na po kayo, mga mayors, na gumawa na kayo ng tama sa 2028. Do not support BBM Gang. Do not support his candidate. Do not support itong mga tatakbong senador na ito na nagpapahirap sa bayan natin. Tama. Tsaka, ito na yung turning point. -3 siya sa Ayun na. ano lang sa Survey. ano lang to, sa SWS survey. Pero yung ibang survey, mas mababa pa, -26. Negative pa. Magnanakaw eh. Agay. Sa week, hindi niya kaya. Kaya naman nakaw galore lahat ng mga galamay niya at ni Romualdez. Kasi alam naman nila,
na hindi kaya ni BBM na pigilan sila. O ayan na. 3 years late ka na, BBM. It's too late, baby, now. It's too late. Kaya ako, kahit nahita ako, celebrate ako ng Christmas at New Year. Ang New Year's wishes ako at Ano New yan, Year's attorney? resolution. Ano yung wish mo? Kita-kits Kasi, tayo uli, ha? kasi January kay 1. kay Karen Davila, kay Cara David, yung wish ni Cara David granted na eh. Kulang pa raw, ha? Humirit pa si Miss Cara David doon sa kanyang speech. Ewan ko kung saan ba yun? UP ba? Sa UP? Humihirit, ubusin daw, ubusin. Agoy! Wish granted. Nako po. Sino kaya ang susunod? Abangan ang susunod na Woo! Woo! Madriaga, posibleng gamitin laban kay Bibi Sara. Kahit gamitin pa nila yan, walang sustansya ang mga binibigay na statement nito. Everything to gain pag kinagat yung sa affidavit niya, di ba? Posibleng gagawin siya not just as a witness against VP Sara in impeachment proceedings but in other proceedings as well. Considering na yung mga tao sa likod nito ay posible rin magdala ng impormasyon na yan sa ICC, to a criminal investigation, yung mga ganyan. So Mr. Madriaga has everything to gain. Pwede siya mag-negotiate ng kanyang pagkakalaya, tama po kayo doon. Or other benefits, pag nakakulong, nakaihiwalay siya from the general population and so on. So maraming pwedeng benepisyo sa kanya. At puro kasiraan lang on the part of VP Sara because as we know, yung mga sinasabi ni Mr. Madriaga ay kinakapitan din ng mga troll farms. Kumbaga, to keep reiterating it, kahit na-debunk na at lahat, uulitin yan ng uulitin with the end in view na ipababa ang kanyang ratings for 2028. Alam ko na panood na po ninyo yung statement o yung latest na video ni Attorney Rowena Guanzon. And isa po sa mga tumatak sa akin, ma'am, yung sa sinabi niya is, we cannot go on like this. Isa lang po ng messaging, ma'am, yung bang ganoon na uri ng pagpapahayag ng sentimiento sa karamihan o sa majority ng sa global audience, nakakarating po ba yon sa mga Filipino audience natin, ma'am? Lalo pat matindi yung kanyang mga sinabi at mga binitawan sa kanyang latest po na pahayag. Nakakarating. Hindi lang natin i-expect parate the same kind of reaction. Sa totoo lang, ang tingin ko, isang strategiya ng gobyerno is bugbugin ng publiko. Kumbaga, itong paglabas ng fact after fact or information after information o yung mga media operations that are being conducted left and right, ang purpose niyan is to overload the public. So when somebody comes along with truths, katulad ng ginagawa ni Attorney Bing Guanzon, no? Sometimes yung publiko, the timing might be yung publiko pagod na, jaded na, cynical na. Naririnig nila, ina-acknowledge nila, pero minsan yung reaction is, ano na next? Anong gagawin natin? Or kung wala tayong magawa, sige, kumbaga, file that away for future reference. And the future reference is 2028. So sometimes, the public really gets tired, kinuyog ng impormasyon. And that is actually one kind of strategy. And it's possible na ginagawa yan ng ating ng administrasyon ngayon. Na they don't care. Palabasin yung mga bad news na ganyan while protecting themselves, but at the same time, yung kumbaga, with the intent na mapagod ang publiko, and they will just become cynical and jaded and not do anything. So timing is also something very, very important. In the case of Attorney Bing Guanzon, the nice thing about dun sa mga sinasabi niya is may impact naman yan, but it will keep ringing. Kumbaga, pag natapos na yung pagod, pag natapos na yung jadedness, pagka na-recover na ng Philippine public or much of the Philippine public, yung kanilang idealism, her words will continue to ring true.
Opo, ma'am, huling topic na lamang po, kaugnay po kay Vice President Sara Duterte. Naglabas po siya kahapon ng kanyang pahayag, no, against dito sa mga alegasyon laban sa kanya ni Madriaga. Kumbaga, magiging ano na ba ito? Tutuldok na ba ito sa mga alegasyon na pinapakalat? And dagdag din natin, mismo si Secretary John Vic Remulla na rin yung parang sabi nung nasa comment section, di ata nabigyan ng script, no? Nung binanggit niya na hindi dumalaw si Vice President Sara Duterte kay Madriaga sa BJMP. Ano po masasabi niyo, ma'am? Ang isang nabasa ko is hindi siya dumalaw, hindi siya dumalaw kay Mr. Madriaga, no? And in-identify pa nga ni Sec. John Vic, kung di ako nagkakamali, si former Congressman Arnie Teves, Teves, no? opo. ang dinalaw ni Vice President. So, yes, significant po yun kasi that's a significant portion ng affidavit ni Mr. Madriaga. Gayun pa man, mayroong mga naririnig tayo na there are certain parties interested na guluhin pa rin yung usapan with the intent na nasiraan si Vice President at mag-i-insist sila. So, ito yung isang strategy of confusion para ma-confuse yung mga tao na may salusalungat na impormasyon. Ngayon pa man significant yung sinabi ni Secretary John Vic at kakapitan niya ng maraming tao. So, let's see in the coming days kung ano rin ang magiging retort or backlash dun sa panig na sumusuporta kay Mr. Madriaga. Ako, for sure wala. Hindi nakakatiga ng korte dahil yaan ay pawang kasinungalingan. Pero nagtagpi-tagpi sila ng kwento, at ang dumadalaw sa kanya si Junel, at tinanong daw ni Junel kung mabigat daw yung isisiwalat ni Ramil. Kung ako mag-a-analyze at ikaw ang mag-a-analyze, halata dahil wala naman sa mukha ni Madriaga ang nagsasabi ng tunay, sabi ni Aling Ledesma. Kaya hindi dapat paniwalaan ito. Dapat ibasura na kagad. Kung meron man na gagawing hakbang itong mga kalumang grupo, ay sampahan na naman uli si BP Sara na impeachment case. Ngayon, sasabihin ng Supreme Court na naman, ibasura na nga yan, kukulit nyo. Mahina ang ebidensya nyo. Yung ang pumirma ng 300 plus na congressman, walang nagawa Kayo pa na mga taga-mountain? Kayo pa na taga-mountain at sinama nyo pa yung mga Padre Damaso? Yung 300 plus na kongresista, nangamote, kamot ulo. Dahil wala nangyari sa impeachment, aatake na naman kayo. Para saan na naman? Guluhin na naman ang bansa. Para patuloy na naman sila magnakaw, puro nakaw. Di ba? Ganun ang estratehiya nila Kunyari magulo, pinagulo. Pero ayun na, inaatupag na yung pagnanakaw. Kaya dito, maliwanag ang hatol ng taong bayan na negative 3% ka na lang. Bungit. So mag-aapat na taon, wala nangyari sa Pilipinas. Puro nakawan. Di ba? Sino naniniwala? Taas ang pa. Kamay. Di ba? Type nyo sa comment section. Ganun na nangyari. Bagong Pilipinas kuno. Meron silang mga patutsada ba tawag doon? Itutuloy ko ang nasimulan. Tapos, ano sabi niyan? Maraming pangako, puro pangako, wala. Laging napapako. Puros kasinungalingan. Sa dami-dami na sinabi, walang katotohanan. Sino yan? Yung Pangulo ng Pilipinas. Sino ba ang Pangulo ng Pilipinas? Kilala nyo naman. Di ba? Ipasok natin ito. Ayon dito, kay Boss Madarahug o Mr. Madarahug, ano balita dito, Mr. Madarahug? Sa tingin ko, magtutuloy-tuloy na yung pagkawala ng tiwala ng mga Pilipino kay Marcos. Ang expectation kasi ng karamihan na Pilipino ay uunlad tayo sa panahon ni Marcos. Magiging maganda ang takbo ng Pilipinas dahil nga ang Pangulo ay mayaman, galing sa buena pamilya, yung tatay niya ay naging Pangulo, pinatalsik sa Pilipinas, at babawi siya para mapaganda ang Pilipino. The opposite happened.
kabaliktaran ang nangyari. So yung expectation ng mga tao, lalo na ngayon na talagang laganap ang korupsyon, talagang napalitan ito ng pagdududa, pagkawala ng tiwala, at sa tingin ko, hindi na ito mababawi. Alalahanin nyo, yung tiwala pag nawala, mahirap nang ibalik. Kahit sa mga personal natin na relasyon, ganun talaga nangyayari. Pag mawala na ng tiwala, mahirap ibalik. Tama. Kung maibalik man, meron pa rin duda. Lamat. Oo, may lamat. Kaya ito ay isang eye-opener kay Marcos. Nagkaroon na siya ng isang eye-opener noon, yung midterm elections na hindi nanalo ang kanyang mga kandidato. Pero ito ngayon, ito ay isang hatol mismo galing sa kanyang mga kababayan, yung naglukluk sa kanya. At ang hatol ay, hindi kami nagtitiwala sa iyo, Pangulong Marcos. Tama. Yan. Klaradong-klarado yan. Di ba? I mean, etong corruption na nangyayari all over the place sa lahat ng antas ng gobyerno ay parang wala ng kontrol, hindi na masawata dahil nga walang moral ascendancy ang Pangulo. In fact, tinitingnan ko parang wala siyang command at parang may mga tao lang talaga na nagdidikta sa kanya kung ano yung gagawin niya. Yung duda sa kanyang drug addiction, Yan. kasama yung kanyang asawa, Agoy, at korupsyon ng kanilang pamilya, ay Nako. talaga namang hindi na mawawala yan. At ang pagpipilit nila na palaging ilihis ang issue papunta kay Sara Duterte ay hindi nakakatulong. Lalo lang nagpapasama sa kanila kasi ang mga tao, kahit na anong gawin ninyo naman, Mr. President, mahal ng mga tao ang mga Duterte. Yung mga pagpapalabas ninyo na ang tatay nyo karton, hindi nakatulong yan. Kasi lumabas tuloy na yung nanay nyo penguin. Di ba? At ang kalaban ko bayot. Naisingit ko pa yun. I mean, let us look at the practical side. Mr. President, you should consider vacating your post. Ito naman ay sarili kong opinion. Because the more you stay there, the more nababagsak ang Pilipinas. The more masisira ang ekonomiya at the more mawawalan ng tiwala ang mga namumuhunan sa ating bansa sa kalagayan ng Pilipinas. Kasi sa liderato mo, there is already uncertainty. Wala na. Yung liderato niya, puro hallucination na lang. Na masagana at masigasig pa. Pero wala. Bagsak na bagsak na bagsak na bagsak. Halos lahat ng mga nagbi-build up sa kanya, nagpo-promote sa kanya, alam nyo, saan umaasa? Sa kaban. As binabayaran sila, pinapabango ang pangalan nila. Pero, ang realidad, wala na talaga. Simplang. Maski yung negative 3%, nanganganib pa maging negative 0. Diba? Ano balita dyan? Kita nyo naman, lugmok ang Pilipinas. Tapos, sasamahan pa ng issue ng pagnanakaw. Ngayon, ang hinahanap kasi ng taong bayan, may mapanagot na malaking isda. Ayaw pa rin bigyan ng pansin nito ni Bongit eh. Ni Pangulo ng Pilipinas. Ayaw bigyan pansin. Cover up dito, cover up doon. Bakit? Bakit ayaw nyo? Kasi madadamay kayo, sabi ni Aling Ledesma. Madadamay kayo. Kaya tingin nyo yung ratings nyo. Sumemplang sa negative 3. Nako, negative 3 na tumataginting ang pagsadsada ng trust rating ni Pangulong Marcos Jr. Ibig sabihin, kung negative 3, so talagang wala na pong naniniwala sa Pangulo. At samantalang si Vice President Sara Duterte, sa kabila ng kanyang mga inaabot ho na kung ano-ano mga intriga at akusasyon, ay lalo pa hong tumaas yung trust rating ng Vice Presidente. So, mamaya, iisa-isahin natin at may mga rehiyon kung ilan po ang ibinigay na marka. Talagang grabe ho ito. At sabihin natin, ito po ang pinakasadsad na nakuha sa survey ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At siguro maganda ho, ito sinaliksik ko ito mga kababayan, at talagang hinanap ko yung naunang press con ni Yusek
Claire Castro na kung saan ang sinasabi niya, naku, todo trabaho si Pangulong Marcos Jr. Saan? At talagang matindi raw halos hindi na raw po nagpapahinga. Ako. At talagang lahat po ay Baka hindi natutulog. Kaya hindi makapag-isip ng tama. Ay baka hindi nagpapahinga. Saan kasi singot. Ayun baka yun ang inaatupag, sabi ni Aling Ledesma. gawa po, no? Nang sabi, araw-araw hindi humihinto sa pagtatrabaho. So, talagang subsob sa trabaho ng Pangulo. Talaga? Ito, panoorin ho natin mga kababayan kasi may survey ho ngayon, di ba? Yung SWS. At -3 ang nakuhang marka ng Pangulo. Bakit to ganon? Sabi ho ni... nagtatanong pa kayo kung bakit gano'n. Wala naman talagang ginawa. Puro kasinungalingan. Panloloko sa taong bayan. Sino ba matutuwa ng Pilipino? Kahit yung dating mga kakampi niya, nagsipag-resign na dahil niloko niya rin Biruin mo, gagawa ka ng isang independent body o ICI, hindi mo mabigyan ng maayos na pondo. Sino niloko mo? Sarili mo, tao. Both. Niloko mo ang sambayan ng Pilipino, niloko mo rin ang tao mo. Ngayon, kung tutusin, yung negative 2 na yan, kulang pa yan. Oo, dapat dyan, -0, para wala na talagang tuluyang maniwala sa'yo. At kung meron man, yun yung mga anga-anga. Naniniwala pa sila dahil, wala na nga nagawa. Yung railway project sa Mindanao, walang pondo. Yung pinapagawa ni Tatay Digong na subway, parang wala nangyari na ata Tapos yung connection ng LRT1 at LRT, alam mo yung LRT papuntang San Jose del Monte, Bulacan, o MRT, ano nangyari? Diyos ko po, Marimar, Pilipinas, babangon ka pa ba? Yan ang bagoong Pilipinas. Woo! Diyos mio, Marimar. Kawawa ang Pilipino. Wala nangyari. Puro nakaw. Matatakaw kayo sa pera. Mga busit. Si Claire Castro, ang Pangulo talagang nakikita natin, no? Trabaho, araw-araw. Hindi raw po humihinto sa pagtatrabaho. At hindi nga ho nakakapagbakasyon. Hindi raw po makapunta sa beach para mag-swimming. Eto, panoorin nyo ho, mga kababayan. Balikan lang ho natin, ito, November 26. Hindi raw makapunta ng beach. Masisilaw ho sa sikat ng araw. Mawawala ng gana. Yun ang katotohanan. ICC, ano na? Naghahanap pa rin kayo ng ebidensya kay Tatay Digong? Wala na bang makita at wala na bang ibato sa inyo? Isolate nyo na yan sa Pilipinas. ICC investigation into the case. Alam nyo ba hanggang ngayon kumakalap pa sila ng ebidensya? Sa ating sistema kasi, sa ating judicial system, baliktad yung nangyayari dun sa ICC. The police, when there is a crime, the police investigate. And then the police when there is what you call case build-up, when there's a case to be filed, they file it in the prosecutor's office. The prosecutor's office conducts a preliminary investigation. When they determine probable cause, they will file it in court. Lahat nitong ebidensya nito pagdating sa korte, nakalap na. And then the court will issue a warrant. And then the case will proceed on the basis of yung ebidensya na nakalap ng police, na appreciate ng prosecutor, ganun. Pero sa ICC po, iba. Hanggang ngayon, kumakalap pa sila ng ebidensya kahit na meron na silang warrant of arrest to justify the arrest and detention of the former president. Sa inyong pananaw, Attorney, naging patas ba yung naging pagtrato ng ICC dito nga po sa aplikasyon para sa interim release ng dating Pangulong Duterte? Sa palagay ko, hindi po. No? As I made mention earlier, wala na po siyang kapasidad or intention, for that matter, to intimidate or influence witnesses. Ang gusto niya ay mapalaya at mapalaya siya sa detention, but at the same time, he will continue to face trial. In fact, if I may
put it in context, as he had made mention that he wants to assume full legal responsibility and face whatever charges that he has been saying that that he will face it before a Filipino court, before tried by a Filipino judge, because our Philippine judicial system is fully functioning insofar as cases, political or otherwise, for that matter. It's fully functioning, for that matter. Opo, So he should have been tried here in the Philippines. Opo, attorney. Pagdating naman po doon sa transparency o impormasyon sa publiko, ano ho ba yung masasabi ninyo sa limitadong impormasyon at kawalan po ng larawan o direktang update po tungkol doon sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte? I suppose that is the policy of the ICC, no? Na pakonti-konti or limited ang information in terms of the physical and medical condition of the detainees there. Kaya yung mga balita na patungkol sa kanya, maririnig lang natin doon sa mga bumisita sa kanya, yung mga pamilya, yung miyembro ng pamilya. At pagkatapos ng bumisita, may mga Filipinos doon sa labas naghihintay. And when I was there, I was among them waiting for news for VP Sara to say something about how the former president is, how he's coping there inside the detention facility. So, and sometimes the defense team din kasi would also visit him from time to time, and they would also give us some updates. But other than that, wala po, at least to me, wala po tayong maririnig officially from the ICC pantungkol sa kalagayan ng mga detainees. Paano? Pera-pera lang ang hinahabol niya ICC na yan. Makakapal ang mga pest niyan. Diba? Saka hindi talaga sila magbibigay ng impormasyon. Ang hinihintay ng mga yan, yung pondo. Diba? Kung umabot sa video natin ito, hanggang sa muli pakilagay share. Bye-bye!